Samantala, gustong kasuhan ni outgoing Senator Bong Revilla Jr. ang mga taong nasa likod ng umano'y pagpapakalat ng fake news na nakaapekto sa kanyang kandidatura nitong nagdaang Hatol ng Bayan 2025. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Matapos hindi pinalad na manalo sa Hatol ng Bayan 2025, gustong habulin o kasuhan ni outgoing Senator Bong Revilla ang pumutakte sa kanya na mga nagpapakalat ng mga peking balita o fake news na nakaapekto umano sa kanyang kandidatura. I'm sad, di ba? Lungkot ako sa nangyari dahil nabiktima tayo ng fake news at napaniwala nila yung ibang tao na gano'n nga yung totoo. Pero sabi ko nga we just have to do something, kaya kailangan siguro mag-file talaga ng case against those people na dapat managot dito. Dahil hindi man natin po pwedeng lokohin ng taong bayan. Ayon sa abogado niya si Atty. Raymond Fortun, ilan sa fake news na binabato kay Revilla ay may kaugnay sa kinasangkutang PDAF scam ng senador sa nakalipas na panahon. Pero naakwit na ang senador sa mga peking akusasyon at wala nang nakabinbin na kaso sa korte. Tumanggi si Fortun na pangalanan ang mga plano nilang kasuhan na posibleng cyber libel case. Nagbigay ng halimbawa si Fortun sa mga fake news na binato kay Revilla. Ang problema, pag tiningnan nyo itong post na ito, merong sinulat, pero di ko pa rin isa sa uli ang 124 million. Manigas kayo. Obviously, Senator Revilla never said this. And yet, it is being made in social media and it has been shared so many times. Ang nakikita ko po dyan, hindi man binabanggit kung sino yung dapat na botohin. Pero when you try to pull down somebody, meron siguradong aangat because sila ngayon yung maboboto. Pero tingin ni Revilla, pinlano ang mga pang-aatake sa kanya. Sa akin palagay, yes. Yeah. Consistent ito. Kung anong kulay, ayoko nang alamin. Siguro that's part of politics, no? Kasama yan sa labanan ng eleksyon. Pero ang hindi lang maganda dito yung fake news. Nilinaw naman ni Revilla na nirerespeto niya ang naging resulta ng halalan. Siguro naman patas itong eleksyon na to dahil kung hindi maganda yon para sa bayan, no? Para sa akin, igalang natin. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.